ng biktima si Alex Prete nitong weekend. Taliwas po yan sa video ng mga saksi, kabilang ang nakuha ng Reuters agency. Dito makikita ng cellphone ang hawak ni Prete na sa mga officer at sa itinulak nilang ralista. Sa video, hindi nito inilabas ang dalang lisensyadong baril gaya ng pinag-alaman siya. Si Prete ang pangalawang Amerikano ngayon US Immigration and Customs and Enforcement Agents o ICE sa Minneapolis. Ilang grupo na ang nagsagawa ng protesta sa Minneapolis laban sa ICE dahil sa pagkakalay ni Prete. Tuloy-tuloy na ang trabaho ng Pangulo matapos ma-hospital at magpahinga. Ay sa palasyo, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos lumibad sa aktibidad sa Ilocos Norte ng Biyernes dahil sa diverticulitis o pamaganang bahagi ng malaking bituka, nagawa ng pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-5 Development Council kanina. Balik normal na ang schedule ng Pangulo ayon sa palasyo. Sa may pagulaanan sa balian ng impormasyon na inoperahan o kailangang operahan ang Pangulo. Sabi natin, maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Naiparating pa nga ng Pangulo ang suporta sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kapag na po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at ayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang mga karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Kamakailan lang ay patawag ng Foreign Minister of China sa Philippine Ambassador Jaime Flores. Dahil sa mga imaheng ginamit ni Philippine Coast Guard spokesperson ng West Philippines, Commodore J. Cariela, na nakakasira ang mga sundala ni Chinese President Xi Jinping. Napatawag po si Ambassador Flores at kung ang ating paninindigan para sa maritime issues at para proteksyon din po ang ating soberanya. May pahayag pa ang Chinese Foreign Ministry na pagbabayarin ng mga nakuudyok umano at nanlilito sa kung anong tama at mali. Pero sabi ng palasyo, suportado ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno. So in this particular case, the President stands by the statements of our officials. Yes. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ipinrotesta ng bansa ang umiinit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng bansa. Patuloy daw nilang sinusuportahan ng mga opisyal ng bansa sa pagtindig para sa soberanya at sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa. Pinahangalagan daw ng Pilipinas ang debate, pero mahalagang maging maingat sa pananalita at aksyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na atutok, 24 oras. Inuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng vlogger na sakot sa away kalsada. Nakatutok si Oscar Oida. Nagkagitgitan, nagkaabulan, hanggang sa mauwi sa gilian. Viral na ngayon ang cellphone video na yan na bahagi na rin ng investigasyon ng Land Transportation Office. Naka-receive ako ng mga kopya ng mga video niyan. So, agad nireview ko na mabilis. Nagbigay ako ng instruction sa Intelligence Division na gawa na ng show cause order. Sa naturang video, makikita ang pagdating sa isang stoplight. Bumaba at nilapitan ng isang lalaking vlogger ang isa pang sasakyan. Pilit itong kumakarok sa bintana at nakapagbitaw ng di magandang salita sa driver ng sasakyan. Ang video, kuha mula sa loob ng sasakyang kaalitan ng nasabing vlogger. Sa isang bahagi ng video, mababanggit pa na kumuha ang may kinagagalit ng vlogger. Kung hindi nagpapa-overtake, ayan o. Nagagaling pag nag-overtake siya. Nangangapos talaga. O, ayan, nagigit pa. Dinigit niya kami. Umabot pa sa puntong nagkasagutan ang magkabilang panig. Kung magpapabilis ko, masupang ka! Dahil dito, agad nag-issue ang LTO ng show cause order sa nasabing vlogger para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa administratibong kaso ng reckless driving
at improper person to operate a motor vehicle. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang kanyang lisensya at nakaalarma ang kanyang sasakyan. Mayroon siyang pagnanais na magkaroon ng gulong road rage kasi 2 beses niyang kinat yung sasakyan, hinabol pa niya, tapos bumaba siya, tapos kinakatok niya. Pabuti na lang yung mga tao na nasa loob, hindi siya pinatulan. Ipapatawag rin ng LTO ang nakalitang driver ng vlogger para magbigay linaw sa issue. Muling paalala ng LTO sa publiko, habaan ng pasensya sa kalsada at iwasan ang anumang aksyon na hahantong sa gulo. Kapag naka-experience sila na gano'n sa ibang motorista, huwag silang bababa at maghahamon ng away. Kaya napaka-importante ng mga dashcams. Yung cellphone, makunan natin, ireklamo nila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Halos tapos na at paikutin na ang partial committee report kaugnay sa flood control scandal ayon kay Senador Tim Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Samantala, posibleng magkaroon ng ligodo sa chairmanship ng ilang komite at nakatutok si Ma'am Gonzalez. Posibleng mabago ang chairperson ng isa o dalawang Nabasa ka, ma'am. Senado ayon kay Senate President Tito Soto. Pero hindi niya inanunsyo kung ano-anong komite ito at bakit papalitan ng chairman. Excuse, ma'am. Natin complete at this point, so pinag-usapan mo. So, ayaw mo nang sabihin na video. Bawal mo sa kaya bus. Di mo sa kaya bus. Patakat. Pinag-usapan rin ang organizational meeting ng ibang komite. Bawal mo sa Kami naman kaya komite bus. ng ethics Di na mo wala pa sa rin mga kaya miyembro hanggang taga ngayon. May pagkatako. mga ng ethics Tako. committee sa komite na hindi pa rin natatalakay. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Tim Lacson, Bus. na chairman ng Sa Committee on mo sa Electoral kaya Reforms, ibibigay na ang komite nito kay Senador Risa Ontiveros at tinanggap na anya ito ng senadora. Sabi rin ni Soto, hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya si Senador Bato de la Rosa na absent pa rin sa sesyon. I'm not heard any information sa Senator. I was wondering na kung siya nakapirma doon sa priority opinion. Ang mga resource person namang hindi dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo at inisyuhan ng show cause order, maaari ng i-cite in contempt ayon kay Lacson na chairman ng komite. Pero kailangan pa rin anya na formal ito gawin sa susunod na pagdinig. Well, correct for contact. Pero kailangan karoon ng hearing to formally cite them in contempt. Practically na kasi si Sandy Boss, na-reason na sa abroad. So, hindi naman siguro. Siguro Anya, kahit nasa ospital, pantay-pantay na isa-cite in contempt pag inisnabang komite. alam lang natin lahat nagpa-hospital. So, hindi satisfactory. Hindi naman daw sumagot sa show cause order sina Orly Guteza, Mark Tiksay at Paul Estrada na pawang staff umano ni dating Congressman Zaldico. Tugon naman ni Lacson sa posibleng ng pagtestigo ni Ko sa impeachment case laban sa Pangulo. That's according to my investor, not according to sabi ko. Para lang yan si Gutesa nasa Marine Compound. Parang gano'n lang. Nawala naman doon. November, sabi niya sa Marine Compound, when we check with the Marine Commander, hindi na nakita yung palino. Parang gano'n dito. Ayon kay Lacson, halos tapos na pailiputin na ang partial committee report tungkol sa mga pagdinig sa flood control agencies. May 2 o 3 pagdinig para ang komite pero wala pang nasiset na schedule. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Iimbestiga na ng House Committee on Legislative Franchises ang prangkisang iginawad sa solar para sa Mine Corporation ni Batangas First District Representative Liang Rodriguez. Binasa lang sa plenaryo ang mosyong kanina at i-refer na sa committee ang rule. At sa House Committee on Legislative Franchises Chairman Jeffrey Perez, layan ito mabigyan linaw ang issue sa kumpanya tulad ng sinasabing manong paglabas sa prangkisa. Imbitahan daw ng komite si Leliste sa pagdinig. Give naman ni Ferrer, hindi ito pang-personal at walang kinalaman sa pagsasalita ni Leliste kaugnay sa flood control scandal. Tugon ni Leliste, maganda itong balita.
Nais daw niyang kunin ang pagkakataon nito para itama ang umano'y maling impormasyon sa social media tungkol sa kanyang negosyo. Kinilala ang husay at galing ng mga Kapuso programs at personalities sa 8th Gala sa Salyaneta Award, kabilang ang mga anchor ng 24 oras. Present ang ilang Kapuso stars sa event. Makikita kaya Pilipinas. Sa ikabalong gawad na Salyaneta ng De La Salle Araneta University sa Malabon City, kinilalang most outstanding media entertainment producer ang GMA Network. Pinarangal ang most outstanding news anchors sina Mel Tiangco, Emil Sumangil at Vicky Morales ng 24 oras. Most outstanding news correspondent si Bernadette Reyes. Sana po, patuloy po namin kayo maging katuwang in our search for truth. Maraming salamat po. Most outstanding morning show ang unang hiling at most outstanding morning show host naman ang Luis Barkada. Ang Super Radio DZWD ang most outstanding digital radio station. Kinilala rin ang mga programa ng GMA Public Affairs. Most outstanding public affairs show ang Fishkula, habang most outstanding public affairs show host si Vicky Morales. Most outstanding documentaries at magazine show host ang multi-awarded broadcast journalist na si Jessica Soho. Most outstanding documentary show ang Eyewitness at most outstanding current affairs show host ang isa sa dokumentarista itong si Cara David. Most outstanding magazine show ang I Wonder. Most outstanding educational show ang Born to be Wild. Dahil galing po ito sa mga kabataan, galing po ito sa inyo, napakahalaga po dito sa akin. Because it is a testament of the hard work and the perseverance of the staff in Born to be Wild. At most outstanding educational show host si Joe Arellano. Sa GMA Entertainment, most outstanding entertainment talk show ang Fast Talk with Boy Abunda. At kilala rin si Boy Abunda as the most outstanding entertainment talk show host. Most outstanding competition or reality show ang PBB Celebrity Collab Edition Season 1. Kilala rin ang mga host nito, pati ang ex-housemate na si Esther as most outstanding social media personality. Most outstanding variety show ang It's Showtime at most outstanding variety show host ang host ito. Si Bobby Cortez naman ang most outstanding actress in a digital film sa pagganap niya sa pelikulang Kontrabida Academy. Logical din naman talaga na magkaroon na rin ng category, acting category sa digital platform, di ba? Napapasalamat ka dahil kaya ang ating first ever acting award, parang in digital content. Most outstanding film ang Balota, habang most outstanding film actress si isa naman sa tumanggap ng Zeal Award ang DLSU alumnus na si Juancho Trevino para sa kanyang husay sa larangan ng telebisyon. I'm very much honored kasi syempre Lasal is where I graduated college. Kaya very close to my heart ang pagtanggap ng award na to. I dedicate everything to the God that created us and also syempre the family that I have right behind me. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At yan mga buwan naman akong chika this Monday night. Kapag kiniyaan na, Miss Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Ian. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng gawad na Salyaneta ng De La Salle Araneta University. Maraming salamat sa panibagong inspirasyon na yung bagong taon. Galing-galing natin. Magaling sila. Ang galing ng viewers natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At yan ang mga balita ngayong Lunes,